Pero yun nga mga par, no? Kasi syempre, pag gumawa sila ng hindi maganda mga par, no? Ay talagang damay-damay lahat, no? Ito, Davao del Sur, nandito. Oh, Canada! Yun mga par, hugasan muna natin to. So, meron naman kaming dishwasher, no? Pero nakakatamad yan. Pangtamad yan, pantamad. Hugasan na natin to. Kamayin na natin to mga par. May gagawin rin tayo. Dito sa Canada mga par, no? Kahit walang experience yung isang aplikante sa kusina, no? Tinatanggap nila mga par kasi willing to train naman sila. Yun yung kagandahan dito sa Canada mga par, no? So kahit wala ka talagang alam, wala kang background sa pagluluto, o kahit hindi ka marunong magluto talaga, tuturuan ka lang nila mga par, no? And syempre, pag nag-stay ka doon ng kahit mga 2 linggo, no? Titrain ka nila. Talagang makukuha mo rin, no? Mapapag-aralan naman mga par. Yo mga par, good evening sa lahat, no? So, manang gabi mga par, no? So, yan. Tapos na tayo mga par, no? Sa mga gawain natin, no? Tumatambay-tambay na tayo. Hindi tayo masyadong lumabas kanina mga par kasi ang tawag dito, may ginawa tayo mga par, no? Meron tayong niligpit ng konti, no? May nisikaso tayo mga par. And ayun, nakita nyo naman sa thumbnail mga par, no? Talagang marami ang no? Marami ang galit sa kanila mga par, no? Dahil nga yun, marami sa kanila ang pasaway talaga mga par. And yun nga, meron din tayong sariling experience dyan, no? Marami po sa kanila talaga, no? Ang mga pasaway, no? At yun nga, dahil sa dami siguro nila mga par, no? So hindi natin alam kung paano sila nakapasok, no? So nung papunta rin kami dito mga par, no? Yung papasok din kami rito, yung pila papunta sa immigration mga par, no? Ay talagang halos sila lahat, no? Parang kami lang, dalawa lang na Pinoy lang yata yung kasama doon sa pila, no? Pero yung mga nakaupo mga par, talagang halos lahat sila talaga. 2024 noon, 2024 yun mga par, no? Last year. Talagang yun, sobrang dami na nga. And then makikita naman talaga sila sa dito rin sa labas pag lumabas ka. No, pag nag-order ka ng Uber Eats, no? Pag sumakay ka rin ng Uber mga par, no? Halos talaga sila rin lahat, no? Ang pinagtataka ko mga par, no? Kasi ayun, ano lang natin, no? So, kwentuhan lang to mga par, no? Hindi man natin sinasabi na hindi natin nilalahat mga par, na talagang hindi natin nilalahat mga par. Mayroon ding mga kalahi nila na magandang mga par, no? Yung maayos ba. So hindi lahat, pero yun nga, dahil sa dami nila, no? So yung mga pumasok siguro, ewan ko kung paano sila no? Dahil nga doon sa student ka siguro, halos lahat daw student, no? And yun, ayon din sa mga no, sa mga bali-balita rin, no? Karamihan nga rin sa kanila hindi talaga pumapasok. So nagtatrabaho, yung iba hindi makita, no? Kung nasaan na. Pero pagka lumabas ka mga par, no? Gumala ka lang dito sa dito lang, sa may amin lang din. Marami kang makikita talaga, no? Sa bus, sa mall,
no? Marami kang makikita na kalahi nila mga par. And then yun nga, itong bagong balita nga ano yung tinanong nung isang ano yung IRCC no na kung anong bansa yung ano no yung talagang napakaraming ano mga par no na mga nandito ay yun nga sinabi nga yun na ayun, sa pagkakaalam ko mga par no karamihan daw kaya dumami sila yun nga mga student no at meron ding magsasabi pa nga na University of Tim Hortons mga par no kasi halos sila din ano rin mga par talaga sila yung nandoon din nagtatrabaho no sa mga fast food mga par karamihan din sila. So yun nga dahil yun nga yung iba galit na no yung mga talagang mga lokal dito mga par kasi yun nga kinuha na daw nila lahat ng trabaho and hindi na daw sila makahanap yung mga anak nila mga par trabaho dahil sila na nga. And then meron ding ano mga par no kakilala ko na nagkwento kaya pala sila kinukuha talaga mga par ay ano daw sila tumatanggap daw sila ng mas mababang sweldo daw mga par yun yung kwento no kaya gustong-gusto sila ng mga ano rin kasi yun nga mababang sweldo mababa pa sa minimum mga par tumatanggap sila no pinagtataka ko mga par kasi yung baga paano sila nakasurvive no sa pang-araw-araw dito no kasi syempre una yung bahay mga par no magpalagay natin student siya syempre nagbabayad siya ng tuition mga par no tapos nangungupahan siya ng bahay tapos yung ang bills pa niya cellphone yung ano yung internet no tapos yung pamasahe syempre yung pangkain no hindi ko alam kung paano siya nakaka-survive, paano sila nakaka-survive sa ganong ano mga par no. Sa ganong setup no. Pera na lang siguro talaga kung marami siyang perang dala no. Meron pa nga isang balita din no na yun nung nagbayad siya no doon sa isang fast food mga par no. Binayaran niya yung yung work permit. And then hindi naman pala nagsusupport yung employer na yon para doon sa PR niya no. Kaya sinabi niya na parang nasayang doon yung binayad niyang napakalaki no. Tapos hindi naman pala sila magsusupport para ma-PR siya o makapag-stay siya rito. So isa yun, napakahirap noon mga par no kasi yun nga, pag hindi ka na sinuportahan ng employer or hindi ka susuportahan ng employer mga par kunwari lang bumili ka ng work permit no yung lamiya na yan tapos hindi ka sinuportahan ng employer mga par ay wala kang magiging status no kumbaga magiging turista ka no magtuturist ka and yun mahirap complicated talaga no ayun nga kailangan mo na ng ano diyan mga par no yung mga license na immigration consultant saka immigration lawyer mga par no kasi usaping ano na yan mga par patungkol sa immigration no? So kailangan mo na ng legal advice talaga dyan no? Kung anong mga dapat mong gawin so yun una pa lang mga par no? Bago ka pa lang pumasok dapat alam mo na no? Kung ano mangyayari sa'yo dapat talagang may alam ka mga par no? Kung anong buhay rito sa loob no? Kung mahigpit pa, maluwag ba yung anong magiging pamumuhay mo rito, makakuha ka pa ng mabilis na trabaho, makakapagtrabaho ka ba agad, no? So yung mga ganun mga par, no? Kasi para sa akin mga par, no? Kahit malaki ang dala mong pera rito, no? Hindi yun guarantee mga par, no? Na talagang masarap na yung buhay mo rito kasi kailangan mo pa rin talaga magtrabaho, no? Kasi mauubos yun mga par, no? Sa araw-araw mo rito maubos yun, yung pera na dala mo. Lalong-lalo na pag student ka, no? Talagang malaking pera ang kailangan, mga par. So, yun. So, mga nagsasabi nga, no? Maraming galit na, no? Maraming nagsasabi na, yun nga, salot daw sila. Wala rin silang ginawang ano rito, tama. Yung kumbaga, ano daw sila, maraming mga masasamang salita na sinasabi patungkol sa kanila mga par no.
Pero yun nga mga par, hindi natin nilalahat kasi mayroong mga maayos din mga par. Na talaga namang lumalaban din ng parehas, no? Yun nga, na ano lang talaga, nagkataon lang na parang na-hype sila mga par, no? Na-hype sila dito sa Canada, no? Na ang akala nila ay talagang napakadali, no? And napakadali lang ng buhay rito. And siyempre, napangakuhan din siguro sila sa kanila mga par. Kasi, yun, nakabiyahe din ako sa lugar na yan mga par, no? Noon. Talagang ano rin, no? Medyo talagang mahirap din, no? Parang sa Pilipinas din. Kaya hindi rin natin sila masisi mga par, no? Na makipagsapalaran dito, no? Yan, lahat naman tayo ng mga umano rito mga par, nakipagsapalaran din. Pero yun nga, sana maging maayos lang, no? Pero yun nga mga par, no? Kasi syempre, pag gumawa sila ng hindi maganda mga par, no? Ay talagang damay-damay lahat, no? Pati yung mga maayos, no? Yung mga talagang kumbaga kung sa student mga par, yung mga genuine student, yung talaga nag-aaral naman, no? Hindi naman lumalabag sa mga rules, no? Pero dahil nga maraming mga pasaway, no? Syempre, pag naano ng Canada, pag nakita ng Canada, syempre gagawa sila ng paghihigpit mga par. And ang paghihigpit ay hindi lang naman sa kanila, no? Para sa lahat 'yon mga par, no? Pag naglabas sila ng rules, no? Para sa lahat. So damay-damay talaga mga par, yun yung masakit, no? Pero yun nga, sana maging maayos na, no? At maging okay ang lahat mga par, no? And yun, hayaan na natin sila kung talagang yun yung ano nila, no? Ay, nasa sa kanila yun. And at the end of the day naman mga par, sa kanilang application naman yun, no? Kung anong mangyari sa ano nila, kung pasaway sila, ay bahala na sila mga par, no? Sa kanila na yan, no? So, yun lang mga par, no? Medyo napahaba na naman yung kwentuhan natin, no? Pag ano naman tayo, pagbaritisa na naman tayo. Pero ayos lang mga par, no? Kwentuhan na naman, no? At yun nga, yung totoo naman talaga nangyayari ngayon dito sa loob sa Canada mga par, no? And then yun, maraming mga pasaway, mga hindi sumusunod. Pero syempre hayaan na natin yung Canada doon mga par, no? Sila yung may authority na magdisiplina doon sa mga taong yun mga par, no? Kaya ayun, sa lahat ng ating mga kababayan, no? Good luck sa ating lahat. And yun nga, yung ating palaging dasal, no? Na sana maging okay ang lahat sa atin, no? Maging maayos tayo, no? Marami rin ang yun nga nakakausap natin na ganun din sila sa una mga paro, talagang struggling din, mahirap din, nag-a-adjust, no? Maraming mga sinacrifice, no? Wala namang ano na kumbaga wala namang sili na hindi naman sili na aanghang agad mga par, no? So sabi pa nga walang elevator sa success, no? Pero yun nga, taste lang at magiging okay rin lahat mga par. At kailangan talaga pagtitiis, sakripisyo. Magkakasama talaga yun mga par, no? So ayan, maraming salamat mga par, no? At sa palaging suporta sa ating mga vlogs, maraming salamat. Sa lahat mga par, to God be all the glory, and we'll see you on the next one. Bye!